Magandang umaga po mga kabayan, kamusta po kayo? Again, this is ONJ TV. At ngayon pong araw na ito, araw ng Sabado, tayo ay may pupuntahang animal shelter, no? Isa siyang rescue shelter or rescue animal shelter na kung saan marami silang inaalaga ang mga aso at mga pusa na biktima din yung iba ng mga hit and run or pang-aabuso. So marami sila doon tinutulungan na aso at pusa. So ngayon pupuntahan natin sila dahil mayroon tayong isang kababayan from Japan, si Madam Sakura, na nagpabigay ng tulong for 10,000 pesos para doon sa mini shelter na iyon. Actually itong mini shelter na ito napuntahan ko na to before kasi meron din akong isang group of animal rescue na napakaganda rin ang ginagawa sa mga stray dogs and mga pusa na palagi nilang pinapakain niya, so every month may nagkakaroon ng stray feeding. So napuntahan ko yon isang beses yung mini shelter na yon at kailangan talaga nila ng tulong, madami na sila doong ni-rescue. So ngayon yung 10,000 pesos ibibigay natin sa kanila, kasi mas mabuti nang buo natin ibigay yung 10,000 pesos kasi hindi ko kasi alam kung ano yung pangangailangan nila. So, hindi sila na yung bahalang bumili ng mga dog food para doon sa shelter nila. So, tara po mga kababayan. Nandito na nga tayo mga kababayan sa Binyan Mini Shelter kung saan dito natin ibibigay ang 10,000 pesos mula kay Madam Sakura. At dito nga ay inabot natin kay Ma'am Cheryl ang ating tulong para sa kanya. Dito nga po ay inabot natin ang 10,000 pesos na tulong para kay Ma'am Cheryl para sa kanyang mini shelter na galing kay Madam Sakura. At dito nga ay naiyak si Ma'am Cheryl sa labis na saya dahil sa tulong na kanilang natanggap. Dahil naikwento niya, hirap na rin siya sa mga gastusin, sa mga pagkain ng mga aso at pusa. Pero wala siyang magagawa dahil talagang ganon, mahal niya ang mga aso at pusa. Kaya kahit anong hirap at pagtitiis ay ginagawa niya para sa mga alaga niya. At dito ko rin nalaman na si Ma'am Cheryl pala ay isang dating guro. Dumating ang pagkakataon na kailangan niyang pumili kung ang kanya bang pagtuturo o ang pag-aalaga niya ng mga aso. Pero dahil mahal na mahal niya at talagang nais niyang tumulong para sa mga hayop katulad ng aso at pusa, tinalikuran niya ang pagtuturo upang matutukan ang pag-aalaga sa mga aso at pusa. Noong una daw, natutugunan naman niya ng maayos ang mga pangangailangan ng mga aso at pusa dahil na rin sa tulong ng kanyang tatay noong ito ay nabubuhay pa. Natutulungan siya ng kanyang tatay sa mga pagbili ng mga pagkain at mga vitamins ng mga aso at pusa na kanyang inaalagaan. Karamihan daw sa mga pusa at aso na kanilang inaalagaan dito ay ang mga nabiktima din ng mga hit and run at mga abuso galing sa ibang tao. Iba namang nag-iiwan dito ng kanilang mga alaga at hindi na binabalikan pa. Kaya naman, si Ma'am Cheryl na ang nangangalaga sa mga ito. Iba namang nag-iiwan dito ng kanilang mga alaga at hindi na binabalikan pa. Kaya naman, si Ma'am Cheryl na ang nangangalaga sa mga ito. Kasama ni Ma'am Cheryl ang kanyang dalawang anak sa pag-aalaga ng mga aso at pusa dito sa kanilang mini shelter. Nagkukulang daw sa pangtusto si Ma'am Cheryl sa mga pangangailangan ng mga aso at pusa nila. Minsan nga nagpo-post si Ma'am Cheryl sa kanyang page na kailangan niya ng mga pambili at pambayad sa kuryente dahil hindi na talaga niya kaya ang ibang bills pa na kailangan bayaran para sa mini shelter. Mas inuuna ni Ma'am Cheryl ang mga pagkain
ng mga aso't pusa na kanilang inaalagaan. Isa sa mga inaalala ni Ma'am Cheryl, ang mga kapitbahay niya na nagrereklamo na dahil sa amoy ng mga aso at pusa. Wala namang magawa si Ma'am Cheryl kundi ang humingi ng pasensya at pangunawa pa dahil wala namang ibang lugar sa Ma'am Cheryl na paglalagyan ng mga aso at pusa na kanyang inaalagaan. Patuloy na humihingi ng tulong si Ma'am Cheryl para sa kanyang mini shelter. May gusto sana siyang ipagawa upang ang kanyang mini shelter ay mas maging maayos at hindi ganoong nakakaabala ang ingay ng mga aso sa kanilang kapitbahay. Nagpapasalamat naman si Ma'am Cheryl sa isang vet na kanyang tinatakbuhan kapag may mga sakit ang kanyang mga alagang aso at pusa. Dahil daw sa animal clinic na ito ay hindi siya pinagbabayad kahit na ilang beses siyang bumabalik dito para gamutin ang kanyang mga alaga. Masaya naman daw si Ma'am Cheryl na naaalagaan niya mga aso't pusang ito na tinuturing na rin niyang kanyang pamilya. Isa ito sa naisa ng palagyan ni Ma'am Cheryl ng parang pinakasalamin nang sa ganon ang ingay ng mga aso at pusa ay hindi na maririnig ng mga kapitbahay. Muli, ako po ay nagpapasalamat kay Madam Sakura sa pagbibigay niya sa atin ng tulong para sa mini shelter ni Ma'am Cheryl. Tunay ngang marami pang mabubuting tao sa mundo, katulad ni Ma'am Cheryl, na mas piniling talikuran ang kanyang trabaho para tulungan ang mga kaibigan natin na aso't pusa na maituturing na rin nating ating pangalawang pamilya. Kaya naman kay Ma'am Cheryl at sa kanyang mga anak, maraming salamat sa inyo sa pagbibigay ng panibagong pag-asa at panibagong tahanan para sa mga alaga nating aso at mga pusa.